Welcome po sa another Jeps DIY Stories. Bali ngayon po gagawa po tayo ng swing stand na gawa sa tubular. 4x4 po na tubular, tapos ang ginamit po natin dito na duyan ay rattan. So let's go! So ngayon cutting muna tayo. Bali dito sa pagkakat nito, tatlo lang siya na magkakaparehas ng sukat na tagdadalawa, tsaka isang 8 feet na straight cut. Bali yun po yung kinakat ko na dito. Dito po, inuna ko po muna i-cut yung 5 feet 6 inches. Tapos sunod ko naman pong kinat yung 8 feet na straight cut. Yan. Tapos pagkatapos po, yung 5 feet 6 inches, kinat po natin ng 22.5 degree. Bali kalahati po yun ng 45 degree. Yun po yung sukat niyan. Ayan po yung pinaka-angle niya patagilid. 22.5 degree. Dalawa po yun na 22.5 degree kabilaan. Lahat po pala ng mga straight cut dito ay kailangan po natin saraduhan. Bali ginawa ko po dahil malalaki naman po yung sukat. Ang ginawa ko po sa kanya, ko na po ibinawas yung mga pinang sarado ko sa bawat duluhan niya para maisarado ko siya. Bale dito po natapos na po natin yung ikalawang 22.5 degree na cut. Yan. Para dito naman yan sa kabila. Bali kabilaan po yan. Para maikli lang po pala yung video, hindi ko na po isinama dito yung pagkakat ko sa kanya para isarado yung mga gilid-gilid. So dito po, pinupole weld na po natin siya. Yan, sinarado ko na po lahat ng yung mga ano lang po naman po, yung mga straight cut lang po. Pero yung naka-angle po ng 22.5, hindi po natin isasarado yun kasi i-welding po natin yun dun sa 8 feet. Dun po natin siya ikakabit. Bali yung kabilang part lang po nun ang isasarado. Pero dapat po nun, naka 22.5 degree din po yung kabila. Para maganda po tingnan. Pero pwede rin naman po, depende po sa inyo kung gusto nyo po naka-straight cut yun, tapos isasarado nyo lang din yung kabila. Bali sa pagsasara nga pala nito, ang ginawa ko, nagsukat lang ako ng 2 inches papaloob, tapos ginawa ko, hinati ko lang siya yung isang part lang yung tinanggalan ko. Bali kabilaan yun, tapos ginawa ko, tinupi ko lang para magsalubong yung dalawang 2 inches. So, matatakpan natin yung 4 inches. Kaya makikita nyo, ang pinaka-welding ko dito is nasa gitna. Ayan, dalawang gilid, tapos nasa gitna. Dahil nga pinagsalubong ko lang yung dalawang 2 inches dyan. Tsaka ko siya ngayon sinarado. Tapos, tsaka lilinisin ngayon ng grinder yan. Bali dito po sa part na to, tapos na po ako dito mag-pull weld ng mga tulo-tulo. Ayan. Ayan lang po yung gagamitin natin dyan. Limang parts lang po. Bali, actually po, ano yan, 7. Kasi meron pa po ako nilagay na 17 inches naman po yung taas no na susukatin nyo na lang naman po kasi brace lang naman po siya. So, linis-linis na po tayo dito kasi, alam nyo na, once na nag-welding, kailangan nililinis para maganda tingnan. Sa project po pala na to, ang nagamit na bakal ay 2. Pero sobra po yun kasi halos hindi pa nga mabot ng kalahati yung nagamit sa ikalawang tubular Ang presyo po ng tubular na yan kapag binili nyo ng isang buo is almost nasa 2.4. Pero ako po, dahil po may alam ako na bilihan ng mga 4 kilo na meron ako nakitang 4x4, dun ako bumili. Bali nakatipid po ako niyan. Halos 2 po yung nabili ko. 2.4 lang din yung halos na gastos ko. Yun nga lang, medyo malayo. Gumastos pa ako dun sa shipping. Dito po, bali assemble time na po ako nito. Ang pagitan po niyan sa bawat dulo is 1 feet. Basta mula po dun sa dulo po ng 8 feet, sukat po kayo ng 1 feet. Tapos papasok na po dun yung pinaka brace natin. Bali yung sukat po ng gitna niyan is 4 feet. Pero sa 4 feet po na yun, dun ko na rin kinuha yung pantapal niya sa bawat dulo. So lumalabas po parang ang nagamit
dyan ay 44 inches. Yung naging pinakapaan niya na dalawa yan, 44 inches po isa niyan. Siyempre, sa sentro lang po natin para pantay. Kasi ngayon, kinabit ko na po dyan yung 22.5 na degree. Sipat-sipatin nyo lang po kasi baka hindi po siya mag-align. Yan. Na-align ko po yan ng mga oras na yan. At ayan nga po, pantay na. At ngayon nga po, nung nasipat na po natin na pantay na siya, spot weld na natin para ma-check. Ayan po. Yung unang gawa po dyan, kasi kinuha ko lang po yung layout niyan sa online. Malaki po pala. So, nung pinakita ko po sa nagpapagawa, sabi niya mataas daw masyado. So, ang ginawa po natin ay pinutol natin. Ayan. Binabaan natin, ginawa nating 4 feet mula sa ground yung taas niya. So, ayan. Malaki rin po yung nabawas dyan. Nasa almost 18 inches din ata o 2 feet. Basta ganun. Ayan po kinalabasan niya. Pati gitna po binawasan kasi ang gusto daw po niya medyo naka-curve. Parang pa-letters yung yung duyan. Ayaw niya nung straight. Kasi dun po sa una kong kinuwang layout, yun po na kapag ikinabit niyo yung duyan, bali, makakahiga kayo ng diretso. Pero ayaw niya po pala ng ganun. Gusto niya yung parang pa-curve lang. Kasi pang-purpose po pala niya is para sa mga bata. Napahingahan yun. Kaya, yun, binawasan po natin yung gitna. So, dito po, nagbabarnish na tayo. Halos finishing na rin po kasi pininturahan ko na rin po yung, yung bakal. Bali sa buong 6 feet po 6 feet po kasi yung size nitong ratan na to Sa 6 feet po na yan, ang nagamit ko po dyan na varnish is 3. Ayan, para alam nyo na po kung ilan po yung bibili yung varnish, 3 po. Kasi kapag ka po dalawa, hindi po pala kasya. Bali yung po dito, yung kulay po ng ratan na kinulay ko po rito is color brown po. Tapos request din po ng customer na brown din po yung kulay nung niya. Kasi outdoor po nila ilalagay. Kaya, ayan, pininturahan ko po muna ng brown yung, yung pinakabakal niya. Tapos, brown din po na varnish yung nilagay ko sa Pero medyo dark po yung pinili ko kasi mas maganda. So, ngayon po, bumili na rin po ako sa bolt and nuts ng iBolt. Bali, ito pong nasa kanan. Yan, ang tawag po dyan ay iBolt. 3.8 po yung size ng bibili ninyo. Bali, ang presyo po niyan sa nabilihan ko, 130. Yung iBolt pa lang, wala pa yung washer, tsaka yung nut. So, bili na lang po kayo ng washer, tsaka nut. Tapos sa kadena naman po, hindi kasi ako makahanap ng bilihan ng kadena niyan dito sa amin. So, nangyari, bumili na lang po ako sa online. At base naman po sa assessment, all goods naman siya. 4mm or 6mm po ang bibilihin ninyo. Tapos, ang ikakabit ko po dito, ang bala ko po na, kasi ang gusto po kasi ng customer, detachable. So, ang bala ko po dito, ang ginamit ko yung hook na may lock. Ito po, papakita ko po sa inyo yung hook na may lock. Tapos, dito natin ikakabit sa iBolt. Bali, ang size din ata nung hook na to is nasa 318 Pero malaki siya. Yan, sa online ko lang po yung binili. Bali, tingin na lang din po kayo sa mga review para makita nyo po kung ano yung sukat na kaparehas nung binili ko. Bali, lampas po dapat sa kamay nyo. Ganun po siya kalaki. Dito po na ikabit ko na po siya. Ayan. Yung iBolt po, doon po sa may dalawang bakal, kabilaan. 1 inch lang po yung pagitan yan mula sa taas. Ayan. Tapos, yung hook po, ilalagay dun sa gitna nung kadena. Bali, ang sukat po ng kadena na nagamit dito, bawat gilid ay 1 meter. Hatiin nyo lang po sa gitna yung 1 meter, tapos pagpantayin nyo, tapos yun po yung ipapasok nyo dun sa mismong hook. So, detachable po nangyari dito. Ayan po, buo na po siya. Tatanggalin nyo lang po yung pinaka-lock niya sa gitna. Tapos, yan. Natatanggal nyo na siya. Tapos kapag gusto nyo naman po siya na parang itatabi ninyo, yan, pagkaakapin nyo lang po yung dalawang hook, tapos ready to go. Halimbawa, umuulan sa labas, nasa labas po yung hamak ninyo, yung duyan ninyo.
isabit nyo na lang po yung ratanduyan nyo sa loob para hindi agad masira. So, ganyan po magiging itsura niya. Yan. Tapos kung gusto nyo naman po na gagamitin nyo na, ayun, easy lang din siya i-assemble. Yan. Ayan na po yung kinalabasan niya. Bali, dito po nag-request po si customer na pinturahan din daw po yung kadena. Pero, base po sa nakita ko, mas maganda po siya na huwag nyo nang pinturahan. Mas maganda po talaga siya tingnan. Silver na effect. Pero depende pa rin po sa inyo. Meron din naman po dito yung video nung may pintura. So ito na po yung final na i-deliver na siya sa ating customer. At maganda naman po ang kinalabasan niya. Hali yan po siya nung natapos na. All goods. Bali, pwede nga pala itong gamitin sa mga restaurant, pang view, ganyan, pang selfie-selfie. Sa mga resort, pwede rin. Ito po yung naging sinend sa amin ng customer na habang ginagamit po ng mga anak niya yung duyan. Kung nagustuhan niyo po yung video natin na ganito, kindly support our channel po. Please like, subscribe, and share this video for more Jeps DIY stories. All goods!